Topic po natin ngayon ay patungkol po sa kapulisan dahil tayo kasi ang Media Task Force ay napaka-positibo lalo na sa ating authority. Gusto po natin makatulong sa ating authority, sa ating kapulisan, sa abot ng ating makakaya. Kaya may mga kasamahan tayo rito na mga pulis. Sabi ni Secgen, Lodi's Word, good evening po sa lahat. So bumabati sa inyo si Secgen ng magandang gabi. Ito po yung kanyang YouTube channel, yung Lodi's World. Siya po si Secgen ng Media Task Force dito sa headquarters po natin. So bumabati po siya sa lahat po ng mga kasamahan natin ng Media Task Force sa Luzon, Visayas, Mindanao ng magandang gabi. Secgen, magandang gabi rin sa iyo. Yan, comment lang po kayo. Bakit ko po nabanggit itong pulis? Matagal ko na pong ginagawa po ito na gustong-gusto ko po na ma-highlights at yung bang tinitignan ko yung mga ginagawang kabutihan ng kapulisan. At gusto kong mailabas ito, maipakita ito. Sabi ni Secgen, good evening Vice Speak, magandang gabi rin sa iyo, Secgen. Ito, ang topic natin, Secgen, ay yung pulis kasi may mga kasamaan tayong pulis dito. Marami tayong kasamaang pulis dito dahil dito po sa ating organisasyon, basta may puso, welcome po ang lahat, basta may puso. Isa po sa ating pong tinatahak at layunin ay makatulong sa ating kapulisan. Ako, noon pa man, napaka-positibo ng pagtingin ko sa kapulisan. Ang tingin ko nga sa kapulisan ay mga hero, mga bayani. Bakit po? Kasi sa oras po ng saklolo, laban sa krimen, wala po tayong ibang malalapitan kundi ang mga pulis. Sila ang nagsasawata sa mga pasaway, sa mga kawatan, sa mga kriminal. Sila po ang ating mga Avengers. Sila po ang ating mga super friends. Sila po ang ating mga hero. Ganyan ang pagtingin ko sa kapulisan. Kaya nalulungkot ako dahil maraming mga pulis, ang kanilang nasa puso ay tumulong sa atin. Ngayon, nakakalungkot kasi, Secgen, Ma'am Glenda, Director Philip, na may mangilan-ngilan na sumasablay. Nakakalungkot mang isipin itong mga nakaraan, isang pulis dyan sa MPD, ang nag-amok, pulis po ito nag-amok. At nakabaril siya ng kanyang kasamahan doon. At malungkot, ang kasamahan niya doon, na pulis din, nabaril niya, nasawi. So yun po yung nakakalungkot na mga pangyayari. Akalain mo na ganun ang magiging senaryo ng ating mangilan-ngilan na kapulisan. Pero ganun pa man, hindi po nagiging negative ang pagtingin ko po personally sa authority. Kasi po, wala po tayong ibang sasandalan sa mga ganitong problema, kundi sila. Sila po ang pwede nating tawagan. May mangilan-ngilan lamang. Pero Secgen, sa experience ko kasi nitong nakaraang araw, itong linggo, napadaan ako, may nakita akong mga pulis, yung pala, merong insidente. At napahinto ako para alamin kung ano yung insidente na iyon. Kasi matagal tayong nasa police beat Alam natin kung may mga nangyayari. Kapag may ambulansya, kapag may mga pulis, nandiyan sila, siguradong merong nangyayari. Negative o positive man yan. Kaya bilang media, aalamin natin, at kung maganda man yan, mas maganda rin na dapat malaman ng community para ma-boost ang moral ng community. Kung negative man, ganun din para maging aware ang community na maiwasan
yung insidente na iyon. Yan po ang ating yan po ang isa sa mga tinatahak natin bilang media. Ano kaya ang dahilan? Bakit ganon? Mahina ba ang kanilang psychological capacity? Ang tanong ni SecGen, itong Lodis World na channel, ay nagtatanong, bakit nga? Mahina ba ang psychological capacity? Di ba may neuropsychological exam silang kinukuha? Yun nga eh. Salamat na lang kay PNP Chief dahil muli niyang itinatayo. In fairness naman sa lahat ng mga PNP o PNP Chief, ginagawa naman nila ang kanilang mga magagandang hangarin sa kapulisan. Ito, dumating ang ating PNP Chief General Guillermo Eliazar at ganun din naman. Yun nga lang, kinakaharap ng kapulisan itong mga mangilan-ngilan na problema ng ating mga pulis. Yung pulis na namaril ng isang matandang babae. Tapos ito naman, nag-amok na pulis sa MPD. At ako naman, parang profiling ang ginawa sa akin noong isang araw. Dapat talaga may mga dedicated and regular psychologists, tapos mandatory and consultations at least once or twice every quarter. Dapat talaga kasi kakaiba na ang senaryo. Dahil ang mga mababait nating pulis, marami sila, pati sila, nabibigyan ng negatibong pagtingin dahil sa mga ganito. Nakasamahan nilang unipermado, para may mahingan din ang ating kapulisan ng kanilang mga problema at hinaing. Tama? Kasi aminin man natin o hindi, itong mga pulis natin, nakakaranas, tao din yung mga yan, nakakaranas din yan ng mga problema. Problema sa bahay. Problema sa opisina. Ngayon, sino ngayon ang takbuhan nila? Kung walang matatakbuhan, mapupuno yan. Kapag napuno yan, sasabog yan. Siguro tama ka, SecGen, kailangan may mga ganyang bagay. Pero ito naman, ang ating General Guillermo Eliazar, ginagawa naman niya ang lahat na ito para sa ikabubuti ng PNP at sa para sa ating lahat. Dapat ma-de-stress at ma-deprive sila para walang mental breakdown. Totoo yan. Kasi tao din sila nakakaranas din sila ng mga problema. Ang pinaka-the best talaga dyan, meron sila mga kaibigan. Kung hindi man sila nakakapunta sa mga ganyan nga, dapat may ganyan talaga, parang isang sangay o departamento na ito ang kanilang forte. Kung may mga saloobin ang ating mga kapulisan o nasa authority, masasabi nila at pwedeng ma-counselan ba sila, ma-advisean ba sila kung anong dapat na i-cook nila o gawin. Kasi ang mga pulis natin, mga tao din yan. Hindi naman yan mga robot. Nakakaramdam din yan ng tulad natin. Yun nga lang, sabi ko nga, may mangilan-ngilan na pulis. Uulitin ko lang po sa ating mga kasamahan na pulis. Mataas po ang tingin ko sa inyo. Sobrang taas, personally. Pero minsan, ang naiatang po sa atin, napaka-fragile. Kailangan po nating ingatan. Kasi, konting bagay, konting paglilihis, malaki ang epekto, hindi lamang po sa organisasyon, kundi sa pangkalahatan. Ako, pray lang po din kayo, mag-pray din po kayo sa Panginoong Diyos para masubaybayan din po kayo tulad ng mga
Ako malaki kasi ang malaking bagay kasi yung meron kang gabay ng Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Para hindi po tayo malihis ng mga dinadala po natin. Napakabigat po, napaka-fragile, napakataas na tungkulin ng isang pulis para po sa akin. Na dapat nating ingatan po ito. Pero ang pinaka safe zone, yung prayer, pananalig sa Panginoong Diyos, at palaging nagpapakababa. Hindi lang sa mga pulis, sa lahat ng nasa katungkulan, mapa gobyerno o mapa pribado, anuman ang narating natin sa buhay, ay manatili po tayong magpakababa. Kasi yan po yung safe zone po natin para hindi po tayo malihis ba. Kasi lalo na kapag nasa authority ka, siyempre iba yung pwersang meron ka eh. Lalo sa isang kaharap mo na isang ordinaryo, madodomain mo siya eh. Kapag hindi mo nahawakan ang posisyon mo, ang authority iniatang sa iyo. Katulad sa akin, hindi ko naman dinidisregard, ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila. Pero minsan kasi kapag na-overpower ka ng sarili mo dahil sa puwersang meron ka. Minsan yun ang nagiging parang ano ba tawag dito? Magiging dahilan kapag hindi mo na i-handle yun. Safe zone pa rin talaga yung manatiling pagpapakababa. Sabi ko nga, ang pulis, lumalabas ang kanilang pagiging astig sa mga kriminal. Pero pagdating sa civilian, sila po yung ating pinoprotektahan. Ang tingin po natin sa civilian, pamilya, kaibigan. Hindi para i-domain dahil may puwersa ka. Hindi po ganun po iyon. Kapag inatangan po tayo ng puwersa, manatili po tayong magpakababa. Kasi mas marami pong ahanga, bibilib, at tataas ang respeto sa atin. Akalain mo ba naman, si Sir, napaka-humble, napaka-low profile. Di ba, sarap pong pakinggan yan kapag ganoon? Yung bang, kung saan ka nakatira, itinuturing ka ng community, ng compound na tinitiran mo bilang pulis, na isang pamilya, hindi yung kinakatakutan ka. Lalo, tama, dapat talaga magdasal. Yes, Sekjen. Lalo at may dalang baril na deadly weapon. Yes. Alam niyo po, para po sa akin, ang baril ay isang pag-aatang sa'yo na ikaw ay karispe-respeto, na ikaw ay aming tagapagtanggol. Yun po ang katotohanan niyaan ng baril. Ang baril ay sandata na ikaw ay tagapagtanggol ng mga ordinaryong tao. Yun po iyon. Sa madaling salita, ikaw ay aming superhero. Kami na mga civilian lamang. Ang sarap po kung maririnig mo kung saan ka nakatira. Uy, kapitbahay ko na yan, pulis yan, napakabait niyan. Napaka-ano yan. Di ba ang sarap pakinggan yung baang the whole compound, yung community, inaari kang tatay, inaari kang kaibigan, inaari kang kapatid. Dahil ikaw ay pulis, pero ang puso mo, napakalambot, ang puso mo, napakabuti, ang puso mo, walang yabang. Tapos ang dali mong lapitan sa lahat ng bagay. Pero sabi ko nga, ginagamit ang pagiging astig kapag sa mga kriminal na. Pero sa mga civilian, ginagamit hindi pagiging astig, kundi ang puso. Kasi kayo ang aming superhero. Kayo ang aming kaibigan. Kaya ako nalungkot nung Sunday. Napadaan ako sa isang insidente
May mga pulis doon sa gate, nagpakilala akong media para alamin kung anong nangyari at may nagsabi sa akin ng mga civilian doon na may insidente ng pagpapatiwakal. So, may nangyaring ganoon. At lumapit ako sa mga pulis, itinuro naman ako ng mga pulis sa security guard. At yun nga, sinabi ng security guard na may gano'n yung insidente. Pagkatapos nung dumating tayo doon, patapos na yung investigation kasi yung SOCO nagliligpit na. Yung labi ng nagpatiwakal ay isasakay na doon sa funeral vehicle. Ngayon, nakasuot tayo ng ID, nakasuot tayo ng belt bag na may ID, suot tayo ng jacket na may media. Lumabas yung isang pulis na investigador, bukod tangi na siya lang ang nagtanong sa akin. Tanong nang hindi mahinahon, tanong ng pag-uusisa, tanong na ang tingin sa iyo ay parang gayon na lamang. So, ang sabi ko, ako'y media. Lumapit sa akin, hinanap ang ID ko. Nakasabit naman yung ID ko. Pinakita ko yung ID ko. Hindi siya nakontento, pinalabas niya yung ID ko sa ID jacket o ID holder. Pinakita ko sa kanya, kinuha niya sabay picture nang walang pasintabi sa akin. So sabi ko, ano ito? Profiling? Nagulat ako. Bakit ganon? Ako'y nagtatrabaho lang. Pagkatapos, nagsalita siya, alam mo na. Anyway, kung ang approach niya lang po sa akin ay hindi ganoon, maiintindihan ko. Pero kung ang tingin mo sa akin ay parang isang kriminal din bilang media at yun ang naramdaman ko, wag naman po. Dahil kayo po ay aming mga bayani. At kahit ganun ang nangyari, hindi po magbabago ang pagtingin ko sa kapulisan. Dahil naniniwala po ako, marahil may mga ilan dyan na nakakalimot. Ang persa na naiatang po sa atin, ang dahilan po nito ay paglilingkod, pagsisilbi, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa. Hindi para i-domain dahil sa persang meron ka. Yan ang nakita ko kay PNP Chief General Guillermo Eliazar. Bagamat siya ang pinaka mataas leader ng kapulisan, isang general, pero nananatili ang kanyang puso kung ano siya, kung sino siya noon pa man. Pagdating sa pagsisilbi, pagdating sa kanyang mandato, pagdating sa kanyang puso sa kapwa. Nawa, lahat po ng kapulisan ay ganoon. At ako'y naniniwala na lahat po, marami po sila, may mangilan-ngilan lamang po. Yun po ang nakakalungkot dahil sa mangilan-ngilan, nadadamay pati ang mababait at mabubuti nating kapulisan. So, ilang minuto na lang po, isisingit ko rin po yung kay Chairman Ashley, Direct Philip, kung andyan ka pa, Directors Glenda Perez, at Jerome, Sheikh Jen, ang ating chairman sa biyaya ng Panginoong Diyos, hindi naman totally nasunog ang kanilang bahay. Yung extension lang ng bahay ang nasunog doon sa bahay ni Chairman Ashley, yung kusina. Pero yung bahay talaga nila, hindi naman. At yun nga lang, sobrang init ng mga pader. Pero yung loob naman, sa first floor, intact naman yung mga gamit. Hindi naman nasunog lahat ng gamit sa loob ng bahay. Yun lang yung extension ng kusina. Kasi light materials yun ang nasunog.
nasunog din yung bagong bili niya na washing machine. Na nagkakahalaga ng mahigit 20 mil, bagong-bago, sabi niya sa atin. Pero sabi niya, okay lang yun kasi material. Ang mahalaga, sabi ni Chairman Ashley, ligtas ang kanyang pamilya. Matapos noon, nag-organize pa ng charity sa kanyang mga kababayan, o mga kapitbahay doon sa compound. Almost 186 families ang naapektuhan ng sunog nitong Sabado, kung hindi ako nagkakamali. So nag-organize siya ng charity, ng pagpapakain itong si Chairman Ashley. Kahit siya ay nasunugan, inisip niya pa rin ang kanyang mga kapitbahay. So ganun po ang ating chairman, ang Media Task Force. Ganyan po ang tayo ng Media Task Force. Kaya sa lahat po ng mga sumuporta, umalalay, tumulong kay Chairman Ashley sa nangyaring sunog sa kanilang bahay, inbiya po sa kanya. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at natulungan po natin si Chairman Ashley sa kanyang problema. Pero ako'y humahanga po dyan sa ating chairman. Napaka-strong at sabi niya dahil sa Panginoong Diyos. Totoo yan. Ang Panginoong Diyos ang tangi nating masasandalan sa oras ng mga ganitong pangyayari. At hindi lang sa ganitong mga pangyayari, sa lahat ng pagkakataon ang Panginoong Diyos. May favor ang Panginoong Diyos kasi yung Media Task Force for almost 1 year ay nagpapatuloy sa pagtulong. Di man po tayo mayaman na organisasyon. Ang mga kasamahan po natin dito ay mga ordinaryo lamang. Pero marami po tayong nare-reach out sa tulong at biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya gayon na lamang yung pag-iingat ng Diyos kay Chairman Ashley. At alam ko, hindi lang kay Chairman Ashley. Lahat po sa atin, iingatan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag tayo ay gumawa ng mabuti sa mga oppress, sa mga aba, sa mga duka, nagpapautang tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng ating ginawa sa ating kapwa. Kaya wag po tayong manghinawa sa charity, sa pagtulong. Pero sabi ko nga, ang pagtulong po natin, yun lamang pong makakaya. Kasi may mga lumalapit po sa atin, financial sa mga sakit. Hindi po natin kaya yun. Hindi naman po tayo mayaman na organisasyon. Yung mga, kaya ako, napapalunok na lang po ako kapag naalalaman ko yung mga hinihingi nilang tulong. Ang Media Task Force, yung lamang pong makakaya ang pwede nating magawa at maitulong. Pero, panalangin po natin na tayo ay marami pang matulungan. Hindi lamang sa mga kaya po natin, kaya yung mga hindi natin kaya, sa biyaya ng Panginoong Diyos. Lahat po ng ating chapter, ako, saludo ko sa Cebu chapter. Nagpapatuloy sila sa kanilang charity dyan sa Cebu chapter natin, na pinangunahan ni Director Jeffrey Laca. At ganun din, ang ating director dyan sa Negros Occidental. Ako, sumasaludo. Alam mo, pati kay Virgilio Bungaw, ang ating director dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, ang puso nila ay gayon na lamang pagdating sa kapwa. Nagpapatuloy sa pagtulong. Alam nyo, dito nila ako magtatapos Masarap po kasi ang pakiramdam nang nakakatulong po tayo. Para po siyang stress reliever ang pagtulong. Meron siyang kakaibang nangyayari sa puso natin kapag tayo ay tumutulong. Mahirap pong ipaliwanag po iyon. Kaya patuloy lamang po tayo sa lahat po ng mga chapter. At yung ibang chapter, wag po kayong manghinawa na mag-organize ng mga charity. Kung kakayanin ng NHQ, kami po ay susuporta po sa inyo. So, Sec Jen, andiyan ka pa ba? Director Philip, andiyan ka pa ba? Director Philip, Ma'am Glenda, comment po kayo. Oo. 4 minutes na lang, magtatapos ako ng mga 45 minutes.
Anyway, marami pong salamat sa mga sumubaybay po sa live po natin. Pasensya na po kayo medyo binabati ko rin pala ang ating sponsor ng ating damit, Joshua. May nag-sponsor po kasi ng damit po natin sa ating mga pounding. Bago ako matapos, babatiin ko, munti ko na makalimutan na Diyos, ang ating mga sponsor. Salamat sa kanila kasi may nasuot tayo. Sabi nga natin, hindi tayo mayaman na organisasyon. Nagkataon lang talaga na may nagmalasakit para ito nga, mabigyan tayo ng yung isinuot natin sa panunumpa. Yan po ay may nag-sponsor sa mga pounding po natin. At ako ay nagpapasalamat sa nag-sponsor na yan. Kung wala pong nag-sponsor, malamang baka mag-follow na lang kami sa harapan ni PNP Chief. Kaya sa nag-sponsor, maraming salamat sa iyo. At malaking bagay po yung ginawa niyo pong tulong po sa Media Task Force. Diyos, andiyan ka ba? Kasi through Diyos kasi sa pamagitan po ni Joshua, ang ating founding media director, siya po yung may contact nung ating pong damit na sinuot. Sana nakikinig kasi itong nagsuporta po sa atin na po siya, Seaman Welfare. Parang isang sangay na tumutulong sa mga seaman. Yan po yan. Kalimutan ko lang po yung banggitin yung hinahanap ko po kasi yung dito na. Kaya maraming salamat. At kay QCPD Director Yara, ang ating Police General, District Director Police General Antonio Yara, dahil nagpaabot po siya ng suporta sa Media Task Force at nagbigay po siya ng wheelchair. At yung wheelchair, ibinigay naman natin sa ating kasamahan na may contact sa bata. At salamat po, QCPD District Director Police General Antonio Yara. Sir, maraming salamat sa inyo pong suporta at tulong sa bata, sa 12 anyos na bata. Tuwang-tuwa, marahil po ang bata po na inyo pong natulungan ng QCPD. Maraming salamat, General ng QCPD. Hindi lang po siya general na talagang general din po siya pagdating sa puso, sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Itong ating general. Babanggitin ko lang po yung nag-sponsor ng ating damit. Marami pong salamat sa Casalda Seamen's Welfare Advocate Philippines Incorporated. Maraming salamat po sa inyo sa mga damit na in-sponsor nyo sa mga founding media director. Maraming pong salamat. Ulitin ko po ulit, marami rin pong salamat kay QCPD District Director Police Brig General Antonio C. Yara sa pagbibigay nito ng wheelchair. Siyempre, maraming salamat din kay founding media director Joshua Abiyad ng Rimate. Kung hindi dahil sa kanya, yun po. At salamat dahil may natulungan tayong 12 anyos na bata diyan sa kasi yung wheelchair kasi pagkakalob natin sa isang 12 anyos diyan nakatira sa probinsya ng Bicol.
Yan. So, magandang gabi po muli. Inbiya po sa lahat ng mga opisyales ng NHQ, kay Chairman Ashley, sa mga founding media director po natin at lahat ng inaugural officers po ng Media Task Force. Maraming pong salamat sa inyo pong pagsusubaybay sa live po natin. Pasensya na po kayo ha, pero maraming salamat. Sa lahat ng ito, sa Diyos po, ang karangalan at ang kaluwalhatian, magpapatuloy po tayo sa pagtulong. Maraming pong salamat sa pagsubaybay po.